Hi guys, good morning po. It's October 30 po, it's Monday. So, rest day po ko ngayon. And then, syempre, katatapos ko lang po maglinis ng bahay. Lahat-lahat na asikaso ko na po. Ngayon, pahinga po ako ngayon. Wala rin po akong panggabi. Isang araw po ako magpapahinga. And then, ngayon nanonood po ako ng Netflix. So, ang purpose guys, naiiyak po kasi ako sa pinapanood ko kasi ano po to yung tungkol sa isang lola na ano, 100 years old daw. Parang sumanggi sa akin yung malapit na rin yung araw ng patay sa Pilipinas. So, Martes, bukas, tapos, ano na, November 1 na po sa Merkules. So, syempre, andun po yun na naalala ko yung mama ko. Kasi, first time sa pamilya ko na nawalan kami ng minamahal. Anyway guys, pasensya na kung ba't ako umiyak kasi mulat namatay mama ko, hindi ako nakauwi. Kasi, sagsagan pa ng corona noon. Tapos ngayon, uwi-uwi naman din po ako guys. Kailangan siyempre mag-ipon ng pera, diba? Siyempre hindi man tayo pwedeng umuwi doon na wala tayong pera. Pasensya na guys. Kasi, parang sinaksak sa akin. May mga nagsasabi dito na magulang ko. Hindi nila ako naiintindihan eh. Kasi, yun nga, may corona. May air makapasok, ganun gaya. So, tapos yung anak ko, graduate ng elementary. Ngayon nga, high school na siya. Next year, third year high school na. Tapos college na nga. Yun, hindi nila alam kasi kung gano'ng kasakit sa akin yung nawala ng magulang, di ba? Kaya yung nanonood ako nito, parang nadudurog na naman yung puso ko kasi yun nga, may nagsasabi na tiniis ko yung magulang ko, hindi ako umuwi na wala na hindi nila ako naiintindihan. Guys, hanggang ngayon, nasak na puso ko. Actually, pinangako ko na ba sa baba ko, pasensya muna ngayon. Kasi, yung anak ko nga nag-aaral, uwi-uwi na pala ako guys eh. Para punta ako yung pinaglibingan ng mama ko. Araw-araw ko pinagdadasal yung mama ko guys. Kung hindi ko mahal ang pamilya ko, hindi ko mahal ang magulang ko, ang nanay ko, hindi dapat sila naging maayos. Kasi breadwinner ako guys. Ako nagsisilbi sa kanila. Hindi lahat-lahat. Kaya nasasaktan lang ako sa sinasabi ng ibala. Iniis ko magulang ko. Sana iniisip din nila na walang taong nag-iisa na tinutulog ako, pamilya ko. Lahat. Ikaw ng patayo guys. So, sinabi ko sa pamangkin ko guys na syempre kada buwan naman inaanuhan ko ang mama ko ng flowers. Syempre dinadala doon ng pamangkin ko sa sementeryo. Every month yan ng flower yung mama ko. Tapos inumin pagkain ni mama. Tapos sabi ko linis-linisin yung puntod ni mama doon. So sa November 1 po, ito na nga po, Lunes po ngayon, tapos bukas Martes, tapos na po ang October. So sa Wednesday, yun na nga, araw po ng patay. So sabi ko, maganda na kahit papano, uh, para doon kahit papano kahit 2 oras, di ba? Malaman ni mama na nandun din sila. Kahit syempre kahit nandun sila, nandun din ako. Alam naman ni mama yan eh. Kahit wala ako doon, alam niya ang puso ko sa kanya. Yun nga sabi ko, maganda, bumili ng kung anong isang bilaong pansit, kung anong pansit ang gusto nila. Tapos nagpa-order din po ako sa Jollibee po ng Chicken Joy po. Hindi ko po kasi alam kung ilan po yung kasama ng pamangkin ko po. Kasama din niya yung mga tunay niyang kaibigan, yan. Sila Joseph,
Yan, mabait yung batang yan si Joseph. Gusto ko yung batang yan. Andyan palagi yan sa amin. Namatay yung mama ko. Andun mama ko. Buhay pa. Yan si Joseph. Good ka sa akin, Joseph. Mabuting bata ka, Joseph. Hindi, siyempre, si Janice na kaibigan din ng pamangkin ko. Mga totoong kaibigan. Sa hirap at ginawa nandiyan sa pamangkin ko. Ayan po yung mata na pinapanood ko, guys. Oh. Di ba, guys? Kasi, guys, yung pinapanood ko ngayon, para siya yung mama ko eh. Payat din. Tapos ganyan. Naalala ko rin kasi yung bata ko, napakabait pa ng mama ko. Pag may sakit ako, lagi lang niya ako kinakarga. Dati ako galisin, kinakarga ako ng mama ko. Kahit na puno-puno na siya ng daga, puro ako sugat natin ang galit. Tapos sakitin po kasi ako, guys eh. Tapos kinakalbo ko kasi, yun nga, puro sugat. Pero si mama ko talaga, hindi ko makakalimutan yan. Grabe pagmamahal niya sa amin. Ang pag-aalaga niya sa akin. Tapos napanood ko nga ito, guys, para si mama ko po kasi. Kaya parang, ito na naman ako. Umiiyak. Pasensya na, guys, ha. Anyway, guys, yun lang. Walang kwentang vlog, pero okay lang po, guys. Lagi na lang din po kayo iyan. God bless po sa inyo. At pasensya na walang kwentang vlog ang ginawa ko po. Pasensya na po, guys. Love you, guys. Para po kayo. Nice to meet you again, guys. Bye-bye.
guys, bumalik po uli ako kasi baka mamaya isipin nyo, malungkot po kasi yung vlog ko, kaya parang walang kwentang vlog ang sinabi ko. Pero, nahiya po kasi ako sa inyo. Pero itong vlog na to, alam ko naman na appreciate nyo na malungkot man, alam nyo, bahagi kasi sa buhay ko yung mahal na mahal kong magulang. So, yun lang guys, baka kasi i-bash nyo ako na nag-video ko ng ganyan, tapos sasabihin ko walang kwentang vlog. Hindi po yun ang ibig sabihin. Kasi malungkot po yung vlog ko ngayon, at alam naman ninyo na ngayon uli ako nag-vlog para sa inyo. Tapos malungkot pa, kasi importante sa akin yung tao na yun, kaya pinalag ko nga po guys. So guys, yun lang po. Hanggang sa susunod ko pong vlog guys. Always take care guys. I love you po. Ingat po tayong lahat. Salamat po.